Bibili. Sa pagkain ng sumunod, ikaw pagpapalain, magiging bilyonaryo ka, magkakaroon ka lang lahat ng bagay. May karisula? Ang totoo, Ang kay nag-anan ako kay dahil ako di mo buhok. sa mga Kristiyano, pero hindi yan ang general rule. Sapagkat ang sabi ni Kristo, malaki ang ganti sa inyo sa langit. So pa ikaw na di ba? Nag-anan kay mugahi. Christian Church. Mugahi man yung buhok. Karamihan doon mahirap. Nagbanta ni mo, kamatay ko, nagbanta ni mo, gahi kayo mo buhok. Dapat nagbanta ni mo, di ba? Nagbanta ni mo. Pray makauna. Kaya naman pray, manudloy sa nang ka. Hinahinay, para nagligo na mo dili gahi. Gusto ba ka? Okay na ne? Okay na ne? Oo. Nari ko naman na yung bigat. Isang tao masama Oo, na. Kristiyano. Assume na talagang naging Kristiyano siya. Pinapatawad siya ng Diyos ang ibig sabihin. Kahit pa hindi mo siya pinatawad, may karapatan ng Diyos na patawarin siya. Kasi sa Diyos naman talaga tayo nagkakasala Kahit na tayo pumatay, hindi tayo lang doon sa pinatay nagkakasala. Pati sa Diyos kasi siya nga ang nagutos, huwag kang papatay. Tinuturuan lang tayo ng Diyos magpatawad kasi hindi tayo magpapatawad, hindi rin naman niya tayo patatawarin. Pag nagpapatawad tayo, papatawarin niya tayo. Kasi ganun ang Diyos Sabi niya sa mga Kristiyano, kung anong gusto niyong gawin sa inyo, gawin din niyo sa kapwa niyo tao. Matinuturo sa school yung tawag doon, golden rule And in another verse of the scriptures, do not do unto others what you would not like others to do unto you. So, yun ay a law of justice. Gusto mong patawarin, magpatawad ka. Gusto mong kaawaan, maawa ka. Sabi ni Kristo, papalad ang maawain, sila'y kaaawaan. Yun ang action and reaction. When you are living the spiritual life of a Christian, regardless of what happens to you, it is not a reason that because somebody did you wrong, you will lose your faith in God. Ang mga unang Kristiyano, pinabusin, pinapapatay. Wow! Sila, dahil di naman sila ng masama, wala naman silang ginagawang masama. Hindi naman niniwala sa Diyos, walang logic, wala rin justice. Hindi naman ang Diyos ang gumawa sa ng masama Maaalagad ni Satanas Dapat na doon ka lang lumapit sa Diyos sapagkat sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Let us read 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ang kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Iyon ang justisya ng Diyos Gagantiin niya yung pumighati sa'yo. Pero, bagaman nakahanda ang Diyos gumanti para sa'yo, nangyari sa hinaharap, yung gumawa sa'yo ng masama, nagkaroon ng pagkakilala sa Diyos, papatawarin ng Diyos yun. Eksakto, ganyan ang nangyari kay San Pablo. Nung hindi pa siya apostol, inuusig niya ang mga Kristiyano noong una. Nasa religion kasi siya ng mga Hudyo. Kasahin natin ang 1.13 ng Galatia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Noong araw ng miyembro siya niyang religiyon na yan, inuusig niya ang iglesia ng Diyos, ipinapapatay niya pa ang mga Kristiyano. Basahin natin ang 22:4 ng Gawa. Ang aking pinag-usig ang daan ito hanggang sa pagpatay, na pinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae.
That is how cruel these Jews are. In fact, they even killed the Lord Jesus Christ. And the Jews are accustomed to persecuting even their fellow Jews. 2:13 of the book of 1 Thessalonians up to 14. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. For ye, brethren, became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. The Jews persecuted the present Christians who are also Jews. They did not persecute only the Christians, they persecuted also the followers of Christ. It's one of the book of Acts. And Saul was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Apostol lang natin sa Jerusalem. Kasi yung mga apostol, di takot namatay. Inipusok sila ng Pablo. Si Pablo, ganyan siya nung una. Pero, nung magmahuli nabalitaan ng mga kapatid, yung ikaw umuusig sa akin, ngayon, mamangaral na natin. Tuntua yung mga kapatid. Hindi sila nagsaling ng galit kay Pablo. Kahit inusig sila, hindi sila nawala ng nagpapagpili sila. Kahit na yung umusig sa'yo, mga sa'yo na masama, ba't ikaw ay gagawa rin na masama? Ba't iiwanay ka sa Diyos? Ang example ng mga first-century Christian, kahit pinapusig sila, nanapili sila sa pananampalataya. Ang manahuli, dahil sa kanilang pananampalataya, yung umusig sa kanilang nakasama kanila. Kasi natin ng Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yung umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na sa ibang panahon ay kaniyang sinisira at kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Dahil sa kay Pablo na dating mauusig sa kanila, niluwalhati pa ng mga unang Kristiyano ang Diyos. Bakit? Yun ikaw dating umuusig sa akin. Ngayon nangangaral na apostol na tuntua yung mga ginawa ng pag-uusig. Eh kung ikaw yung kapatid, matutuwa ka ba? Siguro matutuwa ka rin. Biro yung umuusig sa'yo eh. Kaya kasama mo na. Pati naman magnanakaw kahit naman sino pa patawarin natin. Mga nagkakasaya, utos kasi ng Diyos yun eh. Kasi kung tayo talagang maabot, ipapatawad tayo. Kahit hindi pa humingi ng tawad yung tao. Pati makakamatayan niya, di naman niya nakikitawad mo. Gusto naman siyang patawarin ng Diyos. Ganun lang tayo sa mundo, lahat naman tayo nakakasala, lahat tayo nakakagawa ng mali. Pero, kung nakagawa naman tayo ng mali sa iba, yung iba nagawa din tayo ng mali, hindi magpatawaran. Kasi yung magpapatawad, ang Diyos nga nagpapatawad tayo pa. Iyon ang ating matututuhan sa Biblia, pagpapatawad sa lahat. Araw dapit si Brad Ibex din. At unang-una, Araw dapit si Brad Ibex. wala ng tiwala sa Diyos. Araw dapit si Brad Ibex. Tayo ng masama ng kapwa. Tignan mo sila pero wala namang kabutihang natanggap sa tao. Tinubi siya ng mga peso. Wala siyang bahay, wala nagpapakain sa kanya. Ang kanyang Kana mo friends, Papa? na nahuli sa friends mo? Dapat siya sa Diyos. Si Brad Ibex. Kasi nanatili siya Mana nagtitiwala sa Diyos. Kung ang Diyos walang nagagawang mali, nagpapatawad. Kahit pa na nagkasala kapwa natin sa atin, eh tayo naman nakakagawa rin ng mali. Para patawarin tayo ng Diyos, magpatawad tayo. Brad E. Dapat si Brad E. Si Brad E o si Brad Ikaw na Daniel? nagpundo din.
Kubalik ka ha. Ibalik niya. Basta mabalik sa buhok. O ano ka sa sinina. Yan ngayon ang ugali ng karamihan tao. Kasama na dyan yung mga bata. Masuwain sa mga magulang. Ayaw dyan mo sumasuway sa mga. Dapat ang bata tinuturuan sa kanyang kabataan. Kasi pag doon siya lumaki na, matatandaan niya na yung kabutihan, na bawal pala ang magsugal, bawal yung mang-api ng kapwa bata, bawal manakit, bawal gumamit ng masasamang mga bagay gaya ng droga. Kung makalakihan niya yun, hindi siya hihiwalay doon sa kabutihan na yun. Yan ang batas ng Diyos, kapatid. At ang isa sa paraan ng pagtuturo, pagka ang anak mo meron ng kaisipan. Kasi yung mga maliliit na bata, di pa marunong mag-isip yun eh. Mula 2, 3, 4, 5 taon, hindi pa masyadong gumagana ang kaisipan ng bata. Pagka mas matanda na doon, ang utos naman ng Diyos sa pagtitipan doon sa 6 ng Efeso, 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi tuturuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan ang nakasulat. Ayaw. Pagka marunong na umintindi ng salita, nakakaintindi na. May kamalayan na. Huwag mong imungkahi sa galit, huwag kang laging sigaw ng sigaw. Ang minumura mo yung anak mo. Nalalayo ang loob sa'yo ng anak mo eh. Yan, kumakot ako, Dapat itak ko, ang be. sa bata, may kasamang psychology of love. Kasi ako naranasan ko sa nanay ko. Yung, Pag gumawa ako ng mali, anak, sabi niya, mali yung ginawa mo. Huwag ka nang uulit ha. bukas ako. Eh kung bata ka, hindi mo siya nakikinig. Makikita ko yung nanay ko. Bukas ako, yung kanya ba? Namamalo ang nanay ko, pero pag namalo siya, at parang hindi mo siya iniintindi, iiyak siya, lulumas siya. Ay, matang Nakikita baba. ko sa puso ko nun, na ang nanay ko napaiyak ko dahil sa hindi ako nakikinig. Kasi ang nanay ko po, maikwento ko lang sa Video, inyo. be! Pagka nagsasalita siyang mali yung Ayun. ginawa mo, kaya mali yung ginawa ng kapitbahay mo na bata, inapi ka, lagi siyang may sinasabing talata sa Biblia. Ang nanay ko po, kabisado niya yung mga talata na naririnig niya. Kaya, pagka parang hindi ka nakikinig sa kanya, maiiyak ang nanay ko. Natatandaan ko, napakaganda ng epekto sa akin. Mahal ko kasi ang nanay ko, parang mapaiyak mo siya. Hinayang ko kita, meron ko papahit. Mahigit pa yan sa pinalo ka eh. Kaya, natatandaan ko yung mga talata na sinasabi sa amin ng aming ina. Hindi yung laging galit na galit. Meron ganun kasing magulang eh. Parang hinahamon mo yung anak. Subukan mo. Na nagsasabihin sa anak. Ang hahamon yun sa anak, ibig magkaroon yun ng pagmamahal sa'yo. Ang naitatanim mo sa puso ng anak mo galit. Ako likod. Nagsabi sa Biblia, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kundi, Kaya sa amin si mama niya yun. turuan niyo sila Ano, Ben? ayon sa saway at aral ng Panginoon. Pag ang bata marunong ng umunawa, umpisahan mo nang sabihin yung Yung aral sa ng ano, Diyos. Diyos. Anak, sabi ng Diyos, huwag magnanakaw. Sabi ng Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Yung mga lahat ng salita ng Diyos, makakalakihan niya na sinasabi mo yun. At yung salita ng Diyos, may kapangyarihan yun sa kanyang sarili. Hindi ko sinabi mo lang, aasa ka lang dun sa kapangyarihan mo bilang magulang. Yung salita ng Diyos, meron yung kapangyarihan sa kanyang sarili na ang salita ng Diyos pwedeng mapenetrate noon ang puso ng bata.
para matanong yun sa kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Huwag kayong laging galit sa bata. Kung halimbawa, may ginawang mali, hinali mo, ipaunawa mo na kaya kita pinapalo, anak, ayaw ko lumaki kang magnanakaw, ayaw ko lumaki kang suwain, ayaw ko lumaki ka sa bangkada, dahil mahal kita. Pag naunawa ng bata, mahal mo siya, hindi siya magagalit sa'yo. Mapapamahal ka sa anak mo. Yung kasi naranasan ko sa buhay, nakita ko ang intensyon ng aking mga magulang sa pagtuturo sa amin pagka kami mali. Nakita ko pagmamahal, kaya nararamdaman ko yung natural na pagmamahal ng anak sa magulang. Hindi yung kagaya ibang magulang na nagkamali yung bata, sasabunutan, papatingin, buburahin, o ano-ano, yun. Alam mo, ihahamunin mo, subukan mo. Eh yung bata, pagka medyo napapahiya, talagang susubukan mo na lumaban sa'yo. Eh sabi sa Biblia, gano'n, huwag ninyong ipamungkahin sa galit ang inyong mga anak. Turuan mo sila, yun ang kahalili nun. Na kung halimbawa, imbis kagalitan mo, ang ihalili mo, turuan mo ng aral at saway ng Panginoon. Ang problema naman, eh yung magulang din, di naman marunong ng aral. Kaya mayroong parte ng sosyedad ng tao, lumalaki ang mga bata. Walang galang sa magulang, dahil niya sa ating Panginoon. Ikaw lang ang Timoteo 3:1. Natapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng panganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Yan ngayon ang ugali ng karamihan tao. Masamaligyan ng mga bata, masuwayin sa mga magulang. May kuya ka? Sa mga araw, itong ating mga ito, tayo magulang sa panahon na panganib. Mapanganib na yun. Ang unang-unang dahilan ng panganib ngayon, ang tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya nga sa pag-ibig sa salapi, kahit mapatay yung kapwa-tao, kumita lang siya. Diba? Merong mga gumagawa ng gamot, peke. Kumita lang siya, kahit yung iinom ng gamot mamatay sa maling gamot. Meron ano, namimiki ng mga gamot Napakarami yan. Maraming panganib na yun. At ang isa sa panganib, yung tao may bigyan sa salapi, tapos ang isa, masuwayin sa mga magulang. Merong anak ngayon, pumapatay ng magulang. Yung nakita ko lang sa internet na pinakita sa akin, may nakita ako doon sa isang computer shop. Eh tinatawag ng magulang yung anak, siguro para kumain o para umuwi. Abay, nagalit yung bata at pinagsusuntok yung nanay niya. Hindi ka ako nito, wala kang utang na loob sa magulang mo dahil nasa computer. Ang nanay mo, susuntukin mo. Napakasama nga ang influensya ngayon ng mga ginagawa ng ito. Diyan tayo dapat na magbantay sa ating mga anak kasi sabi sa Biblia, ang mga bata sa ating panahon magiging masuwayin sa mga magulang. Napakasasamang klase ng mga bata ang ipinoproduce ng ating generasyon dahil sa computer, dahil sa kung ano-anong batas, tapos bawal pang paluin. Baliktad na mundo ngayon. Bawal ng paluin ng bata, kinalimutan na ang batas ng Diyos. Kaya alam mo, yung gumawa ng batas na yan, kung sino man yung gumawa ng batas na yan, sa iba-ibang bansa sa buong mundo, walang malay sa Biblia yung mga yan. Hindi manunod sa Diyos yung mga ganyan.
na ipagbawal mo na totally yung corporal punishment na kahit naman yung corporal punishment hindi naman para masaktan ng todo yung bata, kundi lang para maituwid mo. Tawag sa Biblia, rod of correction. Iba naman mag-analyze yung iba. Hindi naman violence yung papaluin mo yung anak ko. Violence ba yun? Papaluin mo lang naman. Dapat. Mali yung ginawa mo. Ba't ka nanuntok ng kalaro mo? Tapaon mo lang ulitin. Ganun lang. Violence ba yun? Pagtuturo yun nasa Biblia yun Ang Diyos din namamalo Pagka ikaw matigas ang ulo, papaluin ka rin ng Diyos sa Biblia, ang ibig sabihin pumapalo sa anak paminsan-minsan, hindi siya manupit, hindi siya violent. Gusto niya lang ituwid yung kanyang anak. Tapos pag nakakaintindi na, turuan mo ng aral ng Diyos. Yun. Mag-aaral ka ng aral ng Diyos, sa Biblia, turo mo sa iyong anak. Nakita mo lalaking mababait. Ano pa? Nabalik na po. Kasangkapan sila ng Diyos para sa atin. Magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kumilala ng utang na loob sa magulang. Actually, wala ka naman dapat gawin na para sa sarili mo, no? Para maalis yung dinaramdam among hinanakit sa magulang mo. Gagawin mo, mag-iisip ka lang na kung kaya ang nanay mo, tatay mo, hindi nagkaagustuhan, lilitaw ka kaya sa maliwanag. Pagiging tao ka kaya. Pagkakaroon ka kaya ng damdamin. Nakakaramdam ka kaya kung di dahil sa magulang, dahil pinasakapan ng Ngayon, kanina ba yung ipapaginaw na ikuan? Ay, mabang manaluking. Dalawang bagay ang nagsasama. Kasi ganun mo na siya tayo mga papa. Cell sa babae, isang cell sa lalaki. Ang cell na ito yung sa lalaki, sperm cell, sa babae yung egg cell. Yun lang ang cell sa katawan natin na 23 lang ang chromosome. Lahat ng cell sa buto, sa balat, sa laman, sa taba, sa lahat ng cell sa buong katawan, lahat ng bawat individual cell may 46 chromosome. Every human cell. Pero yung egg cell, 22 lang. Yung sperm cell, 23 rin. Yun ang nagkikita pag nagtatali ng lalaki babae para ma-fertilize yung itlog ng babae. 23 plus 23, makakabuo ng isang cell na may 46 chromosomes. Yun ngayon ang unting magbibigay para maging dalawang Puta, baba pa. ang tinatawag